May nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend! Kung ayaw mo nang mag-aral, ako na lang ang magtuturo sa'yo kung paano ang magmahal. Hoy! Hindi pwede yon. Charot lang yon. Mag-aral ka pa rin. Huwag puro haratang inuuna. Di ba nga, may isang legend ang nagsabi na nakakahiya kapag may nagtanong tapos nasabihan ka ng hindi ka nakapag-aral. Char. Charot lang. Kasi sinasabi nila kung saan daw ako nag-aral. Nakakainis si B-Boy. Basta ako ang maipapayo ko lang sa'yo bilang graduate na ako dyan ay pagigihan mo lang. Tama naman yung sinasabi ng mga nakapaligid sa'yo, especially yung mga nakatatanda, yung mga nagpapaaral sa'yo, yung mga ate at kuya mo, yan, di ba mga tito at tita mo, lolo at lola mo. Tama yung sinasabi nila na sige lang, pagigihan mo lang, pag-ayusin mo lang yung pag-aaral at malay mo, di ba, balang araw ay ikaw na ang maging breadwinner ng pamilya, ikaw na ang mag-aahon sa hirap, sa yurak ng pamilya ninyo. At di ba nakaka-proud kong iisipin na ikaw na ang magiging susi sa magandang kinabukasan ng pamilya di Magiba. No? Tsagain mo lang. Tsagain mo lahat ng pagod, lahat ng hirap. Kasi kasama naman yan, di ba? Karamihan or most of the people who are successful nowadays ay dumaan din sa ganyang phase. Di ba? Nagpakahirap din sila, sumubsob din sila sa maraming libro, umayak din sila sa maraming papel. At look at them now, di ba? Sobrang successful, di ba? Ang laki na ng kinikita. Tapos gustong-gusto pa nila yung kanilang ginagawa. O kaya naman, go mo lang yan. I-push mo lang yan. Oo. Ilaban mo yan, iraos mo yan. Kasi aminin naman natin mga yes friend, no, na hindi rin talaga biro ang buhay ng isang mag-aaral. Hindi po biro ang mag-aral. It will take 100% of your effort. Lalo na kung gusto mo talaga maging achiever and all. Talaga namang iiyakan mo yan. Luluhaan mo, pagdadabugan mo, 'di ba? Lalo na pag nakakuha ka ng 5. Isipin nyo, di ba sila nga, yung mga mag-aaral natin, yung mga minamahal nating estudyante, araw-araw pumapasok sa school, gabi-gabing napupuyat sa pag-aaral, pero baon lang ang kapalit. Samantalang tayo na nagtatrabaho, kumikita na ng sariling sweldo, ang ginagawa mo lang naman madalas sa opisina ay ang tsumika, di ba? Isipin mo, binabayaran ka para tsumika, samantalang yung mga bata ay nagpapakapagod mag-aral para sa baon. Well, para rin naman yan sa maganda nyong kinabukasan, para rin sa inyo yan. Kaya naman no, mga yes friend, i-appreciate natin yung mga estudyanteng talaga namang nagsusunog ng kilay. Kapag nakakita ka ng estudyanteng pakalat-kalat sa daan tas nakita mong walang kilay, palakpakan mo. Sabihin mo, wow, ang sipag naman ng batang ito. Pero kung nakita mo ang estudyante ay talaga namang on flick ang kilay, pulang-pula ang nguso, ay sabihin mo, galing-galing ni Inday. Well, bakit? Kapag nakapostura, kapag naka-makeup, hindi na nag-aaral lang mabuti. Hindi ba pwedeng marunong lang din mag-alaga ng sarili? Kaya naman mga judgmental naman kayo. Diba? At lalo na yung mga estudyante, no, na nakadepende sa sarili. Yan, meaning, habang nag-aaral at the same time ay nagtatrabaho kasi para may pampaaral ng sarili at makatulong na ng maaga sa pamilya. Alam mo, nakakalungkot isipin, no, na may mga ganyan tayong mga yes friend na kinakailangang makaranas ng ganyan. Kasi kung totoo silang edukasyon po ay karapatan, hindi po ito pribilehiyo. Lahat po dapat ng tao sa mundo ay makapag-aral at mabigyan ng oportunidad na matuto para makapaghanap ng magandang trabaho. Pero yung iba sa kalungkutang palad ay kinakailangan nilang kumayod. Pero at least, 'di ba, saluduhan natin sila dahil gumagawa sila ng paraan kasi andun yung determinasyon nila para makapagtapos ng pag-aaral. Samantalang yung iba dyan, puro bulakbol, binibigay na lahat sa kanya ng magulang niya pero andun sa bilyaran.
Nag-e-enjoy pang tumutok sa kompyuteran. Yung sinasabi ko sa inyo, konsensya naman kayo. Yung mga binibigay ng magulang nyo, pinaghihirapan nila yan. Pero kung hindi mo na-appreciate, sige na, akin na lang. Inarbor yung binibigay ng magulang. No, yung mga yes friend natin, no, naway lahat kayo ay maging successful and eventually ay mapunta kayong lahat sa pinapangarap nyong industriya at kumita ng limpak na pera. Yarn! No, tapos kapag mayaman na kayo, abutan nyo rin naman ako. Ito naman, parang di naman ito naging kaibigan. Nalalahanin nyo, isa ako sa nagpayo at nag-motivate sa inyo kung bakit kayo yumaman. Nanumbat, nakakainis. Nakinig lang ng radyo, nagkautang na loob ba kay Biboy Bibo? Mga guys, bago ako pansamantalang magpaalam sa inyong lahat, ay batiin muna natin yung mga yes friend natin na nakikinig pa rin sa 101.1 Yes FM. Yan, unahin na natin si Jessa Bacus. Sabi niya, hi po DJ B-Boy, always po ako nakikinig dito. Shoutout na rin po sa kawork ko na si Juvie Ann. Hello po! Nakikinig rin naman sa atin si Amara Tamanaya. Yan, na meron pang video yung sinend sa atin. Ayokong i-play, baka may umuungol. Umuungol kasi umiiyak. Ayun naman din. Hindi, parang nasa loob siya ng kanyang sasakyan. Ingat-ingat po sa pagmamaneho, no? Sabi niya sa atin, shoutout po sa inyo DJ B-Boy Bibo habang bumabiyahe po sa kahabaan ng SLEX. Nagdadrive nga siya or bumabiyahe nga. Kahit sobrang traffic, kami po ay nakikinig sa 101.1 Yes FM. Ay talaga naman, kapag traffic dapat ito kayo makinig sa amin dahil tanggal limot, tanggal lungkot. Ay, parang iba yun. Parang iba yun, sorry. Basta dito lang kayo sa Yes FM. Mali pa na sabi kong tagline, nakakainis. At nakikinig din si ate Sheila Coton from General Trias, Cavite. Ito suki na to eh. Ito rin isa, suki rin to, si Alfred Marcelino. Hindi ko na kailangan basahin yung message niya kasi alam ko na to na isa siyang pedicab driver mula sa Valenzuela City. Alam ko na yan. Suking-suki yan. Sige, sino pa ba? Si Casil Marife. Maulan na hapon, Sir DJ. Pa-shoutout po from San Pedro, Laguna. Uy, alay na narating natin, no? Ingat po sa mga nasa labas ngayon, no? Magdala po kayo ng payong dahil sabi nga ay maulan na raw sa labas. Hindi ko alam. Ako mukhang uuwi na naman si B-Boy na wet na wet. Hello rin kay John J. Sejas. Ay nabati ko na to kanina. Tama ka na. Nabati na kita kanina pero hello pa rin sa'yo dahil nakatutok ka pa rin sa 101.1 Yes FM. At sino pa ba? Ayan, si Kylie Barowa, meron siyang pahabol na mensahe kanina rin. Pa-shoutout po kay Love ko na si B-Boy Bibo. Wow! Sinoutout yung sarili. Sobrang pogi ng love ko. Mahal ko siya. Sobrang mahal ko siya. Grabe naman ang paglahayag ng damdamin yan. Happy listening sa iyo Kylie, at maraming salamat. At ito last, si Lim Mia. Yan, pahabol din. Pa-shoutout din po ako, DJ B-Boy. Nasaan po si Martian? Si Martian po ay pinatapon ko na po sa talahiban. Nakabusal po ang bibig. Wala na mga yes friend, maraming salamat po sa inyong lahat na nakatutok pa rin at sinamahan si B-Boy Bibo ngayong araw ng Sabado dito syempre sa 101.1 Yes FM. Ayan, nakasama nyo nga po ang bibi nyo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang libel. Magkasama at magkarinigan tayong muli Lunes hanggang Biyernes, 9pm to 12 midnight. At tuwing araw ng Sabado po ay makakasama nyo po ako mula alas 2 hanggang alas 6 ng gabi. Kaya naman ituloy na natin ang tugtugan at sayawan. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Bye, BB! Happy weekend! 101.1 Yes FM.